Tapat ang Diyos sa habang panahon, sa kabila ng hindi pagiging tapat ng sangkatauhan sa Kanya. Hindi nagmamaliw ang tapat niyang pag-ibig sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ito ang talaan ng mga ninuno ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Mula kay Abraham hanggang kay Haring David, ang mga ninuno ni Jesus ay sina Abraham, Isaac, Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid, Juda na ama ni Fares at Sara kay Tamar, Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz na anak ni Salmon kay Rahab, Obed na anak ni Boaz kay Ruth, at Jesse na ama ni Haring David. Mula naman kay Haring David hanggang sa naging bihag ang mga taga-Huda sa Babylonia, ang mga ninuno ni Jesus ay sina David, Solomon na anak ni Haring David sa asawa ni Urias, Rehoboam, Abias, Asa, Jehoshaphat, Joram, Ozias, Jotam, Akas, Ezekias, Manases, Amon, Hosias, Hekonias, at ang mga kapatid nito. At pagkatapos na sila'y maging bihag sa Babylonia hanggang sa ipanganak si Jesus, ang mga ninuno niya ay sina Hekonias, Salatiel, Zerubabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob at si Jose na asawa ni Maria. Si Maria, ang ina ni Jesus, ang tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, may 14 na salinlahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkabihag sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay trust. Mga kapatid, tayo nasa ikadalawang araw na ng ating Misa de Gallo o Misa Aguinaldo, na locally tinatawag din nating Simbang Gabi. At dinadala tayo ng ating pagdiriwang ngayong araw na ito sa gospel natin today about the genealogy o yung talaang kanan ng ating Panginoong Jesus. At siguro kung kayo ay ordinaryong sumisimba, ay mapapatanong kayo, ano naman ang kahulugan, ano naman ang kahalagahan nitong gospel na ito? Puro pangalan naman yung ating maririnig sa proclamation of the gospel. Pero alam nyo, actually isa ito sa mga paborito kong gospels tuwing simbang gabi. Kasi siguro marami sa inyo nagsisimba as a family. Siguro ilan sa inyo ay nakaka-encounter ng mga problema sa pamilya at sometimes generational yung problema like behavior, o kaya ay mannerism, some are addictions, no, that runs through the blood, no? Kasi yun din yung gustong sabihin ng ating ebanghelyo ngayong araw nito. Kasi kung ating uungkatin ang buhay ng mga pangalan na binanggit dito, makikita natin that they are not perfect people, that they are sinful people. At sila'y talagang, kumbaga, makikitaan natin ng kahinaan at kapintasan. Meron diyang sinungaling, meron diyang manluloko, meron nga dyan mga agaw ng asawa, meron din dyan na marahas, meron din dyan na nakikiapid o kaya naman ay nagbibenta ng sarili. No? Meron din dyan na hindi tapat sa Diyos o nagtaksil sa Diyos. Meron dyan mga aagaw ng karapatan sa pamilya. Makikita natin, itong mga pangalan nito ay sumasalamin sa atin ding lahat. Sa ating pamilya, sa ating relasyon, sa ating pang-araw-araw na buhay, na tayo rin ay may kanya-kanyang kapintasan. Na tayo rin ay may kanya-kanyang kasalanan. May kanya-kanyang baho na tinatago. May kanya-kanyang mga sikreto. Kaya nga, bakit gustong-gusto ko itong gospel
na ito is because inilalagay tayo ng Ebanghelyo sa pare-parehas na sitwasyon sa buhay. Just like all these people mentioned in this gospel, we are in the same situation. At ano yung sitwasyon na yon? We are all situated in sinfulness. Lahat tayo ay nanduroon sa sitwasyon ng pagkamakasalanan at pagkakaroon ng kahinaan at kapintasan. Kaya mahalagang doon tayo mag-umpisa. Doon tayo sama-samang tumingin that we are all unfaithful to God, that we are all hurting each other, that we are all sinners. Yun yung sinasabi rito. And sometimes, merong mga kasalanan na generational. Merong mga maling pag-uugali, maling paniniwala na generational, ipinapasa throughout generation. Merong tinatawag na family sins. Yung bang kasalanan ng mga ninuno na mamana ng mga anak, kaapu-apuhan hanggang sa panahon natin ngayon. Sometimes we do not understand bakit may ganito tayong behavior. Bakit may ganito tayong mga katangian. Bakit may mga addiksyon na hindi mo alam kung saan nangyayari. Minsan nga, even yung demonic possession o kaya naman ay mga obsession, no? Minsan it runs through the blood, no? Mga kapatid, kaya napakahalaga, no, na makita natin at maunawaan yung dynamics ng sarili nating pamilya. Pero alam nyo, isang mahalagang bagay ang itinuturo ng ating gospel. Kung titingnan natin, marapat ba na ang Panginoong Jesus, ang ating tagapagligtas, ay manggaling sa ganitong linya, sa ganitong pamilya? Kaya may wisdom ang Diyos. Sa dulo ng kwento ng genealogy na ito, si San Jose. Pero alam natin na si San Jose ay hindi biological father ni Jesus. Tumigil ang kwento kay San Jose at pumasok ang ating Panginoong Jesus. And Jesus broke the chain of sin, the cycle of sin in the family. Makikita natin na may plano ang Diyos sa kabila ng lahat. Kaya napakahalaga ng ating pagtitiwala sa plano ng Diyos. Mahalaga na tanggapin natin si Jesus sa ating pamilya. Hindi lang as individual person, but rather we have to accept Jesus as a family. Kasi yung presence of Jesus in the family will end yung mga generational sins, generational addictions natin, generational problems, no, na humahadlang para tayo ay lumago at umunlad, para tayo ay mapalapit sa Diyos. Napakahalaga ng ating pagtitiwala sa plano ng Diyos. Kayang ayusin ng Diyos ang ating pamilya, kayang ayusin ni Jesus ang ating relasyon, kayang baguhin ng Diyos ang ating buhay. Subalit napakahalaga na matutunan nating magtiwala sa Kanya. May plano ang Diyos. Huwag tayong mawawala ng pag-asa sa ating pamilya, pangit man, magulo man, o marami mang hindi magandang kwento, hindi magandang nakaraan. Huwag mawawala ng pag-asa. Bakit? Kasi kayang baguhin ni Jesus ang kwento ng pamilya. Kayang pagandahin ng Diyos ang takbo ng ating pamilya. Ang mahalaga, magtiwala tayo sa Kanya at papasukin natin ang Diyos sa kwento ng ating pamilya. Ipagdasal natin ang bawat pamilya, ang ating angkan, no? Ang tala-angkanan natin. Ipagdasal natin ang bawat pamilya na maging bukas sa pagdating ni Jesus. Katulad ng pamilya ni Jose, na galing sa linya ni David mula pa kay Abraham. Binago ni Jesus ang lahat. At kung saan naroroon si Jesus, nababago, naiiba,
na pagaganda sapagkat si Jesus ang kaganapan ng plano ng Diyos. Kaya mga kapatid, trust in the plan of God for you, especially for your family. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, nagtitiwala kami sa iyong plano sa amin. Basbasan mo, tulungan mo ang aming pamilya, ang aming angkan. Patawarin mo ang aming mga kasalanan, putulin mo ang mga hindi dapat na naipapasa at naipapamana sa aming pamilya, sa aming angkan. Linisin mo kami sa pamamagitan ng presensya ng iyong anak na si Jesus sa aming pamilya, sa aming angkan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay, araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.